Is there any truth po na madidissolve ang office ni Secretary Go before? Tinawagan po natin si Secretary Frederick Go at sinabi po niyang madidissolve ang OSAPEA. At muli, anong meron pa? Number one, bakit? And number two po, hindi po ba ito makaka-affect sa mga ongoing trade negotiations such as yung mga FTAs and the tariff po with the US? According to SecGo, ang DTI naman daw po ang siyang nag-handle ng technical and substantial work with regard to trade agreements. So wala naman po maaapektuhan. And considering na galing po si Secretary Go sa OSAPEA at siya din naman po ang magiging secretary ng Department of Finance. So magkakatulungan po yun. And kailan po effective tong pagde-dissolve na ito ng office? Pag dumating na po yung papel, isi-share ko po sa inyo. Within the week? Let's see. Okay. Follow-up question, Ace Romero, Philippine Star. Sec, if that's the case, why did the President even create the office? Para magkatulungan. But since si Secretary Go ay mapupunta na rin sa Department of Finance at pareho naman po halos at magkakatulungan, so alam naman po niya ang expertise si Secretary Go. So might as well ma-dissolve ito para konti na lang po ang magiging ahensya. Total, pareho naman po ang naging leader ng dalawang ahensya. But during the time it was created, ano ba yung wisdom for creating that office given na meron naman pong NEDA, meron naman pong DTI, meron naman pong DOF? Alam naman natin kung saan ba eksperto si Secretary Frederick Go tungkol sa mga trade agreements. So since nga po ito naman ay natulungan na rin ng DTI at yung tao mismo, yung pinaka-head ng OSAPEA, ay mapupunta naman din po sa Department of Finance. Katulad na sinabi natin, magkakatulungan. So instead na magdalawa pang ahensya, na pareho namang eksperto doon, si Secretary Go. So might as well, ma-dissolve siya. At pagtulungan na lang po ng ibang ahensya, especially DTI. Na ngayon po, ang DTI po ang itinalaga to handle the technical and substantial work for that. Salamat.